Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Digong, di ba? Ng grave threat. Tapos na-dismiss yun ng Friday. Okay, ito ngayon ang tingnan natin. Ano nangyari? O, ito ngayon ang ganap. Ito sabi ni Frank. Justice denied! Oh my God. Oh my God, Frank. Oh my God, Frank Castro. Iba talaga level ang tigas. Tigas ng muka. Ay, nako. Nakakadiri si Frank. Sabi niya, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro is appalled by reports that the QC prosecutor had dismissed the grave threats complaint she filed against former President Rodrigo Duterte for saying he wanted to kill her. Mamaya natin pag-usapan niya kay Netreyes. Mamaya, kalma ka lang. Sabi niya, dismayado ako sa sinasabing pagbasura ng kasong grave threats na isinampa ko laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil di nito kinilala ang takot na dinala nito sa akin at sa aking pamilya. Para din itong pinagkait ang katarungan sa akin. Wow. Wow. Para natin yung balita. Mas masaya kasi pag pinanood natin yung balita. I know, Frank. Pinagkait na katarungan. Ito ang naramdaman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa dismissal ng grave complaints niya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta sa kanya ng dating Pangulo sa kasagsagan ng issue ng confidential fund laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, nagpapakita lamang umano ito na hindi kinikilala ng Prosecutor's Office ang takot na idinulot nito sa kanya at kanyang pamilya. Sa ngayon, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng piskalya. Ngunit pag-aaralan umano nila ito at muling kukonsultahin ng mga abogado para sa mga susunod na hakbang. Dismayado naman ang mga kapwa makabayang black lawmaker sa desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office. Batay kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, nakakabahalang maging halimbawa na ang desisyon para sa mga red tagger at tila nagpapahiwatig umano na katanggap-tanggap na ang pananakot at pagbabanta sa buhay ng human rights advocates. May ganun drama sila. Sa pahayag naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kapag ordinaryong tao umano ang nag-tweet, hinuhuli kaagad. Pero ang dating Pangulo, kahit anya sa TV na nagbanta sa buhay ng iba, hindi pa rin napapanagot. Base sa inilabas na desisyon ng Quezon City Office of the City Prosecutor, hindi na ipakita ni Representative Castro na seryoso at tahasan ng ginawang pagbabanta sa kanya. Inilabas din umano ng dating Pangulo ang kanyang mga pahayag kasunod ng heightened emotion sa kasagsagan ng issue ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Bilang ama, natural lamang anya na madismaya at depensahan ng kanyang anak laban sa political attacks. Dagdag pa ng piskalya, hindi pangkaraniwang isinasagawa sa publiko ang isang pagbabanta o death threat. Gayun din, bigo umano ang complainant na i-authenticate ang video na sinasabing pagbabanta laban sa kanya. Inamin kasi ng mambabatas na una niya itong nakita sa Facebook at YouTube. Wala umanong certification mula sa mga nasabing social media account at maging sa broadcast network na SMNI hinggil sa authenticity ng mga ito. Ay, ano ba kasi, alam mo, Frank Castro, ganito kasi yan. Kung natalo, kung dinismiss ng QC prosecutor yung kaso mo, hindi yung prosecutor may problema, ikaw. Ikaw at abogado mo. Ganun lang kasimple yan. Kung dinismiss man ng QC prosecutor yung kaso mo, ang may problema dyan, ikaw at yung abogado mo. Bakit? Kasi maski yung QC prosecutor, hindi nyo nakumbinsi doon sa elements na required regarding the violation of, yun nga, grave threat. Regarding grave threat pala, di pala violation of grave threat. Regarding grave threat. May elements yan eh. May 3 elements yan, mga kotsero. At yung 3 elements na yun, dapat makikita mo doon sa, sa complaint. Hindi yan tipong, pagtripan ko mag-file ng kaso. So, dapat umusad to sa korte. Hindi. Kasi alam nyo mga kotsero, ang korte natin, napakaraming dinidinig na kaso. Kaya dumadaan muna yan sa prosecutor para ma-filter yung mga kaso na dapat bigyan ng atensyon ng ating mga korte. Ng ating mga huwes. Ngayon mga kotsero, kung hindi nakumbinse yung prosecutor ng kanilang complaint, is it a miscarriage of justice? No. It's not. It's not a miscarriage of justice. In fact, mga kotsero, if anything, it just shows the invalidity of your complaint. Or baka ganun kahina yung yung i-file nyo na kaso.
Ganun kahina yung final nyo na kaso, Frank Castro. Kasi hindi naman yan, kung meron ka nung tatlong elements na yon na required para ma-prove na merong grave threat upon your life or property or honor. Tatlo yan life, property, or honor. Kung totoo yun, di sana, pinayagan ng prosek, di ba? Sana pinayagan ng prosek. Hindi naman pinayagan ng prosek. Basic yan, mga kotsero. Ang prosek kasi, syempre, ang pagbabasihan niya, yung existing laws and jurisprudence. Hindi yan basta-basta. Kahit tanungin niyo si Fiscal. Kahit tanungin niyo si Fiscal Darwin. Yung mga sikat na fiscal na nasa social media community. Hindi basta-basta yan. Hindi basta-basta yan, what do you call this? Nagdi-dismiss. Kasi dapat yung kanilang dismissal ay nakabase sa ating batas at yung mga dati ng hatol ng korte. Hindi lang basta-basta korte, Korte Suprema. Jurisprudence, Hindi lang basta-basta korte yan. Korte Suprema yan. So, mga kotsero, yun nga ang problema dito kasi ang drama na naman ng act teachers at ng, syempre, yung tatlong walang kwentang grupo sa Kongreso, yung Makabayan Bloc. Ito nga, Gabriela. Yan. Sabi niya, we are deeply concerned that this decision may establish a precedent for rabid red taggers, suggesting that it is unacceptable to intimidate and threaten the lives of human rights advocates. First things first, Arlene Brosas. First things first. Kung gusto nyong magkaroon ng krimen against red tagging, quote-unquote, it is not a crime. Hindi ho krimen na tawaging komunista ang isang individual. No, it's not. Kung gusto nyong gawing krimen ang pagtawag sa isang individual na komunista, then sumulat kayo ng batas. That will make it a violation of the law. Kasi wala naman hong batas sa ating bansa that punishes, quote-unquote, red tagging. It is not a crime. At kahit pa ulit-ulit pang sabihin ng mga dilawamping CPP tulad ng ABS-CBN, ng GMA, ng kung ano-ano pang mainstream media, na ang red tagging ay quote-unquote masama. Wala akong magpaparusa dyan. Is it libelous? Kahit nga i-libel nyo, hindi pa rin papasok sa libel yan. Bakit? Is it libelous to call someone a communist? Paninira ba na inyong pagkatao kapag tinawag kang komunista? No, it's not. Communism is a political ideology. And those who believe in that political ideology are called communists. Is believing in a political ideology a crime? No. Ano yung krimen? Pag sumali ka sa NPA. Yun ang krimen. Yun ang krimen. Pag sumali ka ng NPA, pasok ka na sa teroristang grupo. Matik yun. Matik yun. At ang tanging escape mo dyan ay kapag ikaw ay susuko. That's it. Wala ibang paraan dyan. Ano ba sinabi ni ito naman si, ano ba to? Ito. Si Raul Manuel. Kapag ordinaryong tao ang nag-tweet, hinuhuli agad, pero si Rodrigo Duterte kahit sa TV na nagbanta sa buhay ng iba, di pa rin napapanagot. Okay. We're not, hindi natin pinagtatanggol si Digong. I mean, from a, hindi ko pa rin masabing moral perspective kasi there's nothing immoral about, talking. Wala namang immoral sa pagiging, sa pagsasalita. Wala namang immoral sa pagiging, pero siguro, naging bastos ba siya? Probably. Sanin naman na tayong bastos si Digong. Kailan ba din naging bastos si Digong? Di ba? Is it, what do you call this? Is it unacceptable as a social norm? Yeah, probably. Pagiging bastos. Hindi naman katanggap-tanggap ever ang pagiging bastos ever. Hindi naman naging katanggap-tanggap yun. Ever. But it's not a crime. Hindi krimen yun. Hindi krimen yun. Pagiging uncourteous, it's not a crime. Unless susulat kayo ng batas. Wag nating i-misconstrue o wag nating baguhin ang definisyon ng pagbabanta sa buhay sa pag-e-express ng opinion. Alam niyo yung pagbabanta sa buhay, eto bibigyan ko kayo ng sample ng pagbabanta sa buhay. Kapag ikaw hindi mo ako binigyan ng pera para tustusan ang pangangailangan ng revolusyon, susunugin ko ang negosyo mo. Yun ang pagbabanta sa buhay. Life, liberty, and property. Sinong gumagawa niyan? Pag ikaw hindi ka nagbigay para sa kilusan, pupuntahan ka dito ng mga bata namin, sisirain namin ang negosyo mo. Pag ikaw hindi nagbigay sa kilusan, pasasabugin namin ang mga traktora mo. Sinong gumagawa nun?
CPP, NPA, di ba? Nakarinig na ba kayo? Nakarinig na ba kayo dito sa tatlong mambabatas na to na sumita sa pagsingil ng illegal na revolutionary taxes ng CPP, NPA? Wala kayo narinig na ganun. Kahit kanino dyan sa tatlong yan. Kahit saan dyan sa tatlong na yan. Meron na bang pumuna sa illegal na gawain ng pagsingil ng revolutionary taxes ng CPP, NPA? Wala. Kahit ilan dyan sa tatlo na yan. In fact, mga kotsero, nakakatawa pa nga. Kasi, maski sa local elections, nire-recognize nila na kasama na sa SOP ang pagbibigay ng revolutionary taxes, di pa revolutionary taxes eh. Parang parang campaign permit sa CPP, NPA. Na ano yan eh, na-expose yan dun sa sa docu na pinroduce ni Senator Robin Padilla, yung shucks, ano ba title nun? The Memoirs of a Teenage Rebel. Doon siya napasok. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.